Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Naku, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa isa namang episode ng paborito niyong programa, ang Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. At syempre, since medyo absent si Prof, si Attorney Danny Con, kasama pa rin natin ang ating abogada de Campanilla. Walang iba kundi si Attorney PG. Hello po sa lahat. Oo nga, absent. Nasaan na si Press Danny Con? Ay, hayaan mo siya magtrabaho. Oo nga, busy eh. Sobrang busy. in demand. Maraming salamat sa mga nanonood sa amin lahat ngayon sa TVUP, sa Facebook Live, sa YouTube, at saka sa Signal 101. Di sa Channel 101, TVUP channel. Hello sa inyo. Oo, pero masaya sana tayo ngayong araw. Pero syempre, kailangan muna tayong magpahatid ng ating pakikiramay, Yes, di ba? At ang ating mga wishes for their safety and their health, yung sa mga kababayan po na natin sa Cebu, di ba? Yung tinamaan ng lindol kagabi. Medyo malakas-lakas talaga siya, ha? 6.9. 6.9. At saka, I think, naging problema nga kasi tumama yung lindol, medyo gabi na, marami ng tulog. So, Actually, sa mga greatest fear ko rin yan. Yung paano kung nangyari yan sa gabi. Nangyari nga sa gabi. yun na nga. And the death toll is rising. So kami, nahikiramay po sa lahat ng mga na may mga mahal sa buhay na biktima o nasa lanta ng trahedyang ito, no? Kaya lang, sana meron madami namang mga challenge. Yung mga taong nanonood ngayon, tumulong po tayo. Oo, tumulong po. Sama-sama tulong-tulong sa mga panahon ng sakuna. Oo nga, di ba? Yun naman ang mga Pinoy. No? Pero dahil nga maraming napinsala, maraming na-injure, kung ito ay dahil sa substandard na mga construction, di ba? Ito naman ang ulo ko. I like to say, this one is on you. Kung kayo ang may kasalanan kung bakit may nasaktan at may namatayan, kasalanan niyo yan. Talaga. Actually, di ba nung sa mga Senate hearings, merong nag-testify na sinabi na pag building, ang kubra nila ay ganito lang dahil nga may nakasalalang mo. Naisip, parang magte-thank you ba tayo doon? Oo, na hindi sila, reduce nila ng konti ang kasakiman nila. Oo nga, parang, thank you ha, wow. Di ba? Ang init na naman ng ulo ko. Pero, this one's on you. Di ba? Parang kung maisip nyo na kung ang anak nyo ang kasama doon sa building. Mayroon akong nakikitang picture kanina, talagang nakakaan. Parang gusto ko nga sabihin, sana yung mga kayo. Di ba? Kayo ang maging biktima ng sarili nyong kasakiman. Oo, kasi nawindang ako noon na, di ba, nung una, flood control lang ang pinag-uusapan. Tapos inamin na hindi lang sa flood control, pati sa lahat ng mga gusali na kanilang, basta na-assign sa kanila, lahat yun pinabawasan nila yung pero budget. Nakakaloka talaga kasi actually kasalanan din natin kasi hindi natin pinaglalaban yung ating karapatan to have a clean government kasi many years ago parang naririnig na natin na naku may 5% si mayor, di ba? Na parang ito was SOP. Yes. Pero noon 5% pero nasa scandalize na tayo. Ngayon 50%. May ghost project pa na talagang walang pinaglaanan. Diba? Talagang they didn't even bother to build anything anymore. Because they always thought they could get away with it. Kaya itong mga hearing na to, pag ito walang pinagpuntahan tong mga tunay. Actually nga, totoo yan, di ba? Parang sa atin, parang matagal na yung alam natin yung ganong kultura. Naririnig na natin yun. Pero parang wala namang lumalantad na nagpapatunay na ganon talaga. Although it's like, hindi ko alam kung nasa kultura natin na parang tinatanggap. Huwag natin tanggapin yung ganon. Kasi syempre, pagdating na gusto mo man mag-file ng kaso, di ba? Ebidensya Ang dami nang nakasuhan na absuelto. Merong nakasuhan. At ngayon ay kasama ulit. Tapos na pardon. Tapos ngayon kasama ulit. Tapos ngayon hinalal pa. Gusto kong sabihin hinalal pa ninyo kasi I'm sure hindi ko sila binoto. Pero ang dami pa rin bumoboto sa mga yan. We have 2 years. 2 more years. Pag-isipan po natin kasi yun ang
ang power ng mga botante. Pero marami kasing kumikita dahil dyan sa pag-maintain sa mga pulpul ng mga Ako may kilala politiko ako na yan. na contractor na talagang kahit malaki-laki sila, ayaw talaga nilang Sila ang nagre-refuse because alam nila Oo. na ganyan ang kalakaran. Kaya yung sinasabing we have no choice, tama We yun. do. You have a choice. Pero ang nangyayari is, ang choice is, wag na lang akong sumali sa government contracts, which is sad, di ba? Na parang, ang choice is, ayokong, kasi yun ang kalakaran, ayoko doon, yun ang choice. Tama ba yun? Na, kunyari, kayo mahusay na contractor, ikaw ay, or meron kang prinsipyong contractor ikaw ay, ang choice mo wag na lang. Parang, di ba, Diba? that's not a good thing also. So, sana nga may magbago ngayon na talagang it's out in the open. It's out But in the it is open. also a warning kasi medyo galit na ang mga tao ngayon. So, kung ang pakiramdam ninyo ay hahayaan nyo rin sila at walang mananagot, Nako, galit na. Parang Oo. Kaya dapat- narinig ko yun sa anong nais ko ni Gabi. Sorry, pero sige, oo. Pero dito po sa ating programa tuloy-tuloy ang ating misyon ng bigay ng mga payong legal. At kung minsan pasundot-sundot na galit naman, di ba? At Tama naman to. This is justified. because this is illegal. Oo What they're naman. doing is illegal. Pero we can talk about the law all we want, but if we don't put it into action, baliwala yung mga batas na yan. At pag-usapan ang mga batas na may kinalaman sa mga personal po nating mga buhay, relasyon at sa lipunan natin, di ba? Dahil sa panahon ngayon, importante na meron talaga tayong alam tungkol sa ating mga batas. Diba? So makisali po kayo sa aming usapan kung gusto nyo pag-usapan natin tong kurakot sa gobyerno. Dapat siguro hanggang bukas tayo mag-uusap kung ganyan, di ba? Well, bukas po ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas, tumawag lang sa mga numero na na-memorize na ni Attorney PG. Sa Globe users, it's 0954-310-0331. At for smart users, it's 0961-770-8807. Oh, you're so smart. I know. Pero Pwede bang bar nalimutan mo. question yan? Pwede ba? Pero nalimutan mong sabihin. Ayaw nga. At pwede rin kayo mag-iwan ng message sa Facebook Live. Lalo na ngayon. Ngayon na. I'm sure kasi, O yan, unahin natin si Jessica from Laguna. Di ba? Meron tayong caller. Di ba? Jessica, magandang gabi sa'yo. Kamusta ka na dyan sa Laguna? oo nga. Jessica. Ako, wala pa si Jessica. Siguro Mukhang si Jason ang nandito daw. Si Jason. Jason ba o Jessica? Jason? I think si Jason yata. Wala pa. Jason, magandang gabi sa'yo. Hello po, magandang Ayun, gabi kaya po. pala hindi sumasagot, hindi siya si Jessica. Oh, sabi niya, it's not me It's they're not- talking Oo, about. I know. Sige. Pasensya na, Jason. Akala namin ikaw si Jessica. So, Okay anong lang maitutulong namin sa'yo ngayong gabi, Jason? Yes, magandang gabi po sa inyo, attorney. Bali, I think yung concern ko most likely maraming makaka-relate kasi it's all about utang. All about Ay, money. Sige. marami tayong nabiktima dyan sa utang na yan. Anong problema mo tungkol sa utang? Bali po kasi, meron po kasi akong pinautang na tao and nasa ibang bansa siya. Ay, oh. Sige. Pareho tayo na pabuntong hininga. Oo. Ituloy mo lang, Jason. Sige po. So, since nasa ibang bansa siya, so, and kilala ko rin siya and nagtiwala ko sa kanya. So, one form of agreement namin is pinasulat ko po siya ng letter ng amount na inuutang niya, and then sabi ko mag-selfie siya na hawak niya yung papel niya na yun. And I have that copy Sigurista po. si Jason. Okay. May And then, promissory note. yun po, parang guys, sa usapan namin, siguro ilang buwan okay siya magbayad, and then furthermore, ang dami niya na pong reasons and all. So, I don't know what to do kasi nag-search po ako sa social media. Sabi kapag ka nasa ibang bansa daw yung tao, mahirap daw mahabol kasi wala daw jurisdiction ng Philippines over, other countries. So, yun po. Actually, tama yun. Oo, di ba? Tama Pwede ka yun. nang maging abogado, Jason. Pwede na yun. Tama yun. Oo, kasi ang mangyayari dyan is that, syempre, ang ating mga korte,
ang kanilang powers is only within our shores and our land. Diba? Correct. Kasi sinong pahahabulin mo sa o sa sa ibang bansa. Kung saan man siya. Pero mabuti naman na naisip mong isulat ang utang at meron kang ebidensyang isulat ang utang niya. Hindi niya siya nagbabayad sa'yo? Opo, bali parang dinedma niya na ako eh. Meron siyang address dito sa Pilipinas? Meron po. Meron pala siyang address sa Pilipinas. Unfortunately, Jason, no, tama yung una mong sinabi na parang medyo may kahirapan nga kung ang may utang sa'yo ay nasa ibang bansa na mahirap siyang mahabol sa ganon. Pero kung gusto mo, pwede ka naman magsampa ng kaso over it. Small claims, hindi makailangan ng abogado sa small claims. Below 1 million. Kung below 1 million, kung talagang hindi talaga siya nagbabayad. Ang problema dyan is yung demand letter. Paano mag-acquire ng jurisdiction over the person kung wala dito? Well, at least nakasampa. Yun lang yun. Para pag... yun na nga eh. Ano nakalagay dun sa ka-agreement nyo? Bali, ano lang po, yung normal na ako ay nangungutang kay ganito, ganyan, na nakatira Hindi na sa siya babalik sa Pilipinas o nagbabakasyon lang siya doon? Ang narinig ko po is TNT na daw siya sa ibang bansa. Ngayon, parang nag-aabang na lang ako sigurong bumalik siya dito, then I'll take action. Kasi dung sa small claims po, kailangan ng demand letter eh. So, we'll find the demand letter. No? Kaya sabi ko yung problema, pwede kang magkaso sa small claims, pero ang problema nga yung demand letter. Paano mo mapatutunayan na siya'y nakatanggap ng demand sa'yo? Ayun nga po. So, padala mo na rin ng demand letter dun sa address niya na huli dito. Tignan natin. Kasi pwede naman ganun kung yung last known address niya. Yung sino tatanggap? Diba? Na mapapatunayan mong may authority tumanggap para sa kanya. Malaman nagtatago na yan. Diba? Pero kung sakali po na may ka-live-in siya na tapos hindi naman sila kasal, pwede po ba yung tumanggap? Well, magandang tanong yan. Kung tatanggap lang, pero... Kung tatanggap at tatanggap, that will be, I would suppose na pwede siyang mailusot na authorized to receive kung live-in. However, you're back at the same problem kahit na meron kang demand, pag enough na yung demand, magsa-small claims ka, paano mo ma-fulfill yung utang mo? Nakapending lang siya. Hindi mo naman pwedeng pilitin yung si live-in, di ba? Sabihin niya, di ko naman kaano-ano yan, di ko naman asawa yan, utang niya yan, bahala kayo, di ba? Wala akong kinalaman dyan. Unless it can be proven na hindi mo pinapirma yung kalibin niya sa... Palagay ko hindi. Ayun po, siguro pinaka-best action is to wait. Abangan mo na lang siya. Abangan mo siya. Yan talaga ang mahirap kasi kung nasa ibang bansa, di ba? Unless ang leveling niya na yung mga parang type na Alice Go, di ba? Alice Go. Na papupuntahin mo, makikipag-usap ka sa pamahala ng ibang bansa para hanapin at hulihin. Kung extradition po or proper for extradition, pero hindi rin naman to. Pero sa mga small claims, parang even for you, it will not be worth it. I don't think so. It's not worth it to do it. Hintay ka na lang, Jason. Opo, ayun na po. Marami pong salamat. I wish we had better news for you, pero talagang mahirap talaga yung problema mo. Kung nasa ibang bansa. Sana hindi ganun kalakihan ng yung exposure. Yun na lang. Well, at least it's a small claim. Mukhang na-research na rin yan na it's less than 1 million. Opo. Hindi, malaking bagay rin yun. Oo nga, pero it could be bigger. It could be bigger. And the problem will be bigger. Uy, si Eden. Pero, magpaalam muna tayo kay Jason. Maraming salamat, Jason. Maraming pong salamat sa inyo. Good luck din sa iyo, Jason. Ay pa. At eto, ang ating paborito. Ang ating suki. Our favorite person. Eden Untalan. Magandang gabi din sa iyo. Diba? Oo nga, maganda ka rin, Eden. Sabi niya, napakagandang mga abogado. Lahat tayo beautiful. Of course. Sige. Eto naman, text in question galing kay Mia from Makati. Attorney, my ex admitted, mga ex talaga, admitted na binasa niya lahat ng email ko at may nakuha siyang copy ng passport ng boyfriend ko. Baka magamit sa identity theft. May ebidensya ako ng pag-amin niya. Ano pong legal actions ang pwede kong gawin?
Okay. So, kinuha niya. Ano yan? Pagbasa ng email na hindi sa'yo. It's a violation of the privacy, di ba? At saka also, it's a cybercrime, which can lead to identity theft. Identity theft, it's a cybercrime. Ito na yung pagkuha niya ng passport ng boyfriend mo without the consent, di ba? Is also a violation of the data privacy. Pero kung wala pa naman siyang ginagawa tungkol doon, violation na ba yun? Just for the reading of an email or for getting information without the consent. Passport din, that's sensitive information. Wala pa naman siyang ginagawa, hindi pa naman niya... Well, ano pong legal... Wala pa naman siyang ginagawang further step, di ba? Para magkaroon ng identity theft. Nakakalang magamit sa identity theft. Once ginamit, for sure. Una munang gagawin mo, change your password of your email. Kasi bakit nabasa ng boyfriend, ng ex-boyfriend mo yan? Kasi hindi niya inisip na kayang gawin ni ex. Ganoon na talaga pag may betrayal. Sakit. You're too trusting. Oo nga. So, una munang gagawin, hindi legal palitan mo na lahat ng iyong passwords para hindi na nababasa ng ex mo yan. Pangalawa, kung talaga nag-aalala ka, ang walang kamatayang blatter. Diba? Na nabasa at nakuha. Ang copy pa lang naman ng passport. Copy lang naman. Oo, copy pa lang. Copy pa lang naman ng passport. At saka, parang yung mga bangko ngayon, nabalik tayo sa mga bangko, di ba? Ito na naman tayo. Hindi, pero kasi, bakit niya nabuksan ng email mo? Baka nga kasi ikaw din, in effect, parang kasalanan mo rin kung alam niya, kung pinaalam mo sa kanya ang password mo. Kaya kung na-hack. Diba? It's like, kung ikaw nagbigay ng susi sa magnanakaw na ginamit para buksan ang bahay mo, parang to a certain extent. Ano mo magandang point ka na? Kung hindi niya naman binigay at hinak ng boyfriend. Iba yung hacking. Yung hacking by itself. Hacking of your... Kung mapapatunayan mong na-hack ang iyong email ng iyong boyfriend at parang at nagagawa na yan, ayun ang krimen. Violation ng cybercrime law natin. So kung ang pagbasa ng email is dahil alam na yung password mo, ipalitan mo ang password mo. Pero kung ang pagbasa ng email ay dahil na-hack niya ang iyong email, it's the act of hacking. It's the act of hacking, hindi yung pagbasa ng email mo ang krimen. So pag yun ang nangyari, pwede ka nang magreklamo sa pulisya na. And siguro padala niya ng sulat na alam mo na meron siyang, para lang it's already there na alam mo na kinuha niya yung kopya ng email and that ilagay mo dun sa you will take all legal action in case something happens. Sulat mo sa ex-boyfriend mo, please move on. Move on. Diba? Akala ko kung anong payong legal lang ibibigay mo. Kasama na rin yun, diba? Move on, please. Diba? Dahil bakit mo naman ako gagambalain? Alam mo, ang dami-daming mga ex na ganyan na napaka-bitter and they spend so much time just getting revenge. Guys, move on na kayo. Pero, sayang lang ang pera, ang effort, ang emotion na ginugugol ninyo para lang mabwisit ang mga nag-hurt ng feelings ninyo. Pero hurt yun naman si ex Diba? Kaya nga, diba? Pero yun na nga lang. Diba? So, the hacking is, so determine if the password, if your boyfriend knows, ex-boyfriend pala knows your password, then palitan mo, and then pag hacking, and then punta ka sa PNP ACG, meron niyang mga, any police station, if you report this, they will refer you to the PNP ACG, Anti-Cybercrime Group. Pero nagkaroon ka naman ng experience dyan because somebody, kasi di ba sinasabi natin, pwede ka magpunta dun sa cybercrime group, pero meron akong isang kilala na sinabi niya, ang dami-dami daw hinihingi ng mga information at saka yung extent ng problema na kung hindi ka umabot sa certain level, mukhang hindi ka matutulungan. Di umano. Pero nung kami naman yung lumapit, kasi handa kasi kami dahil siyempre abogado kami. No? So, pero siguro takot din sa'yo Siguro nga. Alam naman. Natakot. Sweet ko kaya. Isa ka pa Estafa yan. Oo nga. Ako ngayon na pretending. Ako na makakasuhan. Pretending. Diba? Ayan. Ito naman, meron tayong question galing kay Jessa. 31 years old from Quezon City. Good day, attorney. Nag-file po ako ng vowsy case laban sa live-in partner ko noong July 16 sa prosecutor's office. Noong September 30, mainit-init pa to. Pero tagal, July. Pero nitong isang araw lang. July, nakatanggap ako ng counter affidavit
mula sa kanya. Ibig sabihin po ba nito na naserbisyuhan na siya ng subpoena? Yes. Bakit wala ako natanggap na notice at bakit hindi nagkaroon ng preliminary investigation kung saan dapat kami nagharap sa fiskal? Ano po ang dapat kong gawin sa counter affidavit at ano ang susunod na hakbang? Totoo po ba na dahil nagsumite na siya ng counter affidavit ay wala nang magiging warrant of arrest? Okay. Unang-una. Oo, unang sagot. Ibig po sabihin ba na serbisyohan siya ng subpoena? Oo, sumagot eh. Oo, ang sagot dyan ay oo, malamang sa malamang ay dahil siya ay nag-submit ng dahil counter. sumagot siya. Sumagot siya. So, bakit ka wala natanggap? Hindi ka makakatanggap ng subpoena dahil ang subpoena ay directed doon Para sa kanya. Hindi ka naman ino-notify ng prosecutor na hindi ka bibigyan ng kopya noon. Ngayon, pangatlo, bakit hindi kayo pinaghaharap? Actually, pag preliminary investigation, pwede kayong hindi ipagharap. Ang hihingin lang sa inyo ng fiscal, ng investigating fiscal ay ang counter affidavit. Pwede kang sumagot sa counter affidavit. Basahin mo yung counter affidavit. Kung meron ka pang gustong sagutin doon at kunyari nagsisunungaling i-refute, ay pwede kang sumagot ng, ang tawag doon ay reply affidavit, ang tawag doon. Pwede kang humingi ng, may time frame yan. Pag nakuha mo na yung copy, alam kung meron kang abogado na nag-represent sa'yo sa kaso mo yan, alam na ng abogado mo na kailangan mag-submit ng reply affidavit kung kinakailangan. Ngayon, ang tanong mo, ba't di kayo nagharap? Actually, nasa discretion yan ng investigating fiscal kung gusto niyang kung kailangan. Ang tawag doon ay clarificatory hearing sa investigating fiscal. Now, meron pa siyang gustong tanungin doon sa mga malamang conflicting versions ng inyong mga salaysay. Ngayon, so yun ang tanong, kung bakit hindi kayo nagharap. Pwede hindi. Pero usually, ang mga fiscal nagsischedule yan after everything has been submitted. Na. So, pag nagsabit na ng counter, nagsabit ka ng reply, malamang rin naman kung hindi pa malinaw sa fiscal kung ano talaga yung nangyari. Saka sila tatawagin. Saka magsiset ng clarificatory hearing, yun ang tawag doon. Tapos nun, okay. So, totoo ba na dahil nag-submit siya ng wala na magiging warrant of arrest? Okay. Hindi. Kasi ang nangyayari, ang warrant of arrest ay nangyayari after matapos ang proseso ng preliminary investigation. It is issued kasama ng information. Ano yung information? Ang information ay after mag-imbestiga ng fiscal at makita niya na there is probable cause. Well, ngayon, iba na sa DOJ, di ba? It is reasonable certainty of getting a conviction. Di ba? Yun ang kanilang measure ngayon. Pero sa judicial, it's still probable cause. Magkakaroon ng information. Ano yung information? Ano yung actual charge na kumbaga nasasakdal na yung dating partner ng Bausi case. Usually sa Bausi case nagsiset sila ng clarificatory hearing by sa mga na-handle ko na. It's parang hindi sila, lalo kasi medyo sensitive yung Bausi case. Hindi siya humingi ng temporary protection order or something. Pwede. Actually, pwede kang humingi? Baka hindi naman kasi kailangan. Well, actually magandang issue na ni-raise kasi ang fiscal, ang maganda sa Bausi is that the prosecutor's office can actually issue a TPO, ang tawag namin doon, na temporary protection while order. The case is pending before him. Usually lumalabas sa TPO kung if it is physical harm, ang inaano mo lumayo sa'yo at or kung economic abuse naman ng ang allegations mo sa complaint mo, pwede rin maglagay na a TPO can also have some measure of temporary support while the case is usually, yung mga temporary protection order pwedeng hingin pag Bausi case, pero para sa mga bagay na nangangailangan, parang first aid, di ba? First aid lang. Nangangailangan ng pangunahing lunas. Pero hindi yun, it's temporary, so it is not permanent. Pero at least merong may first aid. May first aid dyan. So,
Huwag ka mag-alala, uusad yan. Yung hindi porket na, the warrant of arrest is still premature at this stage kasi pinag-iimbestigahan. Pero pag nakita ng fiscal yan na merong kaso talaga, magkakaroon ng warrant of arrest at pwede naman siyang magpiyansa. Sige, maraming salamat sa iyo. Ay, ito ang magandang bate galing sa FB Live. Paano ba sabihin ang pangalan niya? Jalen West. Di ba basketball player yan, si Jalen West? Basketball player ng ano? Sa NBA. Ikaw kasi. Ito, panloloko naman pala to. Maniniwala na sana ako. Hindi, acronym. Siguro, sabi niya, magagandang abogado ng sa mga bayan. lalaki dito, di ba, Jalen West? Baka naman galing sa inyo to. Hindi. Basketball player. Sikat ka na si Jalen West eh. Parang pambobola naman to. I'm sure hindi naman nanonood si... na-excited. Jalen West. Parang di naman siguro nanonood si Jalen West galing sa Amerika or something. Then you can watch NBA sa ngayon, sa Signal. Pero can Jalen West of the NBA watch us? Malay mo. Ay, Jalen, galingan mo ha. Hindi, malamang fan to din Jalen West. Diba? At marunong palang magtagalog si Jalen West. Oo nga, diba? Abogada ng bayan ang kanyang sa amin. Huy, Jalen, ikaw pa, huwag ka nang, kung sino man ang bumate, huwag ka nang gumamit ng ng pseudonym. Pseudonym na si Jalen. Pero maganda yung napili. Baka si Attorney Danicon. Nanonood ba ng NBA yan? Si Jalen West pa napili. Malamang hindi niya kilala si Jalen West. So anyway, natatawa tayo ngayon pero ito sige sa mga tao sa Cebu, hello. Diba? Oo, and wag mag-alala kasi nag-gather na ang mga troops para tumulong para sa mga naapektuhan ng earthquake. Tama-tama, alam mo, sa mga hindi nakakalam kami ni Attorney Gabby, kaya kami naging magkaibigan na dahil... Sa Sakuna. Una kami nagkakala dahil sa Taal. Volcano eruption in 2020, January. Tapos kaya kami... Kaya natatandaan ko yan kasi January 2020, akala namin, tapos na, biglang nag-pandemic. I know. Kaya diba, naalala nyo, sa Manila, diba yung mask? Meron pa tayong mga tirang mask dun sa Taal eh. Diba, nagamit. Diba? Nagamit pala dahil sa pandemic. Diba? So, pero ang bilis, no? Ang bilis din natin makalimot. It's been more than almost 6 years since the Taal eruption. At nag-erupt ang Taal, diba? Ulit. Oo. Diba? Kaya nga actually ngayon parang... Lord, tama na, isa-isa lang. Hindi, pero itong henerasyon natin, diba? Parang nabuhay tayo na ang dami nangyayari sa Pilipinas at sa mundo. Oo nga. Ay, hindi ko alam, totoo ba yun? Kung baka na fake news lang ako na nagsara ang US government for a while. Tama ba yun? Totoo. Dahil na ano yan, hacking? Shutdown, bakit? Diba kasi sa dami na nangyayari sa Pilipinas. That's big news yung sa US na shutdown. Ano na-hack ang system nila? Hindi ko alam, ito US. Well, diba? Pero kung gano'n yung presidente mo, baka nga Why I don't really know. Why hindi ko sinabi yun? Baka makancel ang visa ko. Usually kasi, gusto ko malaman, kasi nga sa dami ng ating sariling problema sa bansa, hindi natin napapansin to, pero US government shutting down. Diba? Unheard of. Unheard of yan. But who knows, diba? Ang daming nangyayari ngayon na hindi natin akalain ay mangyayari. Oo nga. Whether it's the government of the Philippines or the government of the United States. Pero pag sa US nangyayari yan, kasi alam mo naman, pag sa US, pag may nangyari doon, buong mundo na apektado eh. Sana pero in the meantime sa mga taga Cebu, mag-usap tayo, Gabi, pag-usapan natin kung paano sila sa matulungan. Diba? Nag-reach out na tayo, sa atin na kasi po na kami, finormalize na namin ang aming pagtulong sa ating kapwa. Diba? We're officially known na sama-sama tulong-tulong. Kaya nga, nung nangyari ito, this is going to be our first project, no? As an organized entity. As an organized entity. So sa mga tao sa Cebu, ay huwag kayong mag-alala, nag-iisip na rin po kami kung paano kayo matutulungan. Actually, si Senator Kiko Pangilinan ang nagsabing magtutulong na rin siya. So we will collaborate. Thank you po. Salamat po sa inyo. At sana lahat ng ating mga
congressmen at saka mga senador, sama-sama kesa tulong-tulong kumubra, tayo. tumulong kayo. Correct. Oo. So, sa mga nag-text, ayan na naman, iinit na naman ulo natin alam mo dito. Naman, para tayong schizophrenic na tayo. Kung ano-ano Huwag mo nga ako sinasama sa kalokohan mo. So, sa mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page, abangan nyo po, baka sa mga susunod nating episode, matalakay natin ang mga katanungan ninyo at mapag-usapan natin. Okay. So, salamat din sa lahat ng viewers natin. Again, Si Jalen West at si Eden. Oy, Jalen, ano ba? Hindi ko nakakalimutan ko na team mo, pero sana umabot man lamang kayo sa finals. Pero parang hindi ko alam kung ko talaga yan. Hi, Jalen, Salamat sa YouTube Live, Facebook Live, at sa Signal 101 viewers natin. Si Eden tsaka si Jalen ang nag-ano sa atin. Diba? So, abangan nyo po ulit kami sa susunod nating episode para sa pagsagot ng mga katanungan legal at usaping batas. Diba? Until next time, ako po si ang inyong likod, Attorney Gabby Concepcion, the attorney, not the artista. Oy, pero lagi kong sinasabi, pwede kang mag-artista, di ba? At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. So hanggang sa muli po, itong Attorney Danicon, abogado de Campanilla. Until next time po, ingat po. Bye!